Magandang buhay mga kapatingting. Meron tayong gagawin dito na isang Realme C21. Yan, 2020. Ang problema nito, lockout. Dahil yung kanyang LCD, ayan o, nakikita nyo sa gilid, basag. Pero ito, okay yung charging niya, okay yung board. Kaya magpapalit tayo ng LCD. Unang gagawin natin, tanggalin natin yung kanyang SIM tray. Dahil magbabaklas tayo ng back cover. Ayan, tanggalin natin. Tapos, susunod natin dito sa ilalim ng charging pin niya. Ayan, kung kaya nyo kuko na ganyan, no? Sa back cover niya. Ayan, discarding malupitan yan eh. Ayan, paikot. Ayan, wala naman siyang fingerprint eh. Ayan. Ngayon, tatanggal tayo ng tornilyo dito sa ibabaw sa mainboard at saka dun sa kanyang charging board. Dahil yung flex nung ating LCD ay tatlo. Dalawa dun sa mainboard, isa dun sa charging board niya. Ayan, kaya kailangan panuorin nyo to. Bakit ganon? Ang dami niyang flex. Yung kasi charging board niya nakakonect dun sa kanyang LCD. Ayan, tanggalin natin yung mga tornilyo. Lahat ng tornilyo na tinatanggal nyo, dapat nyo laging itatabi. Dahil lahat ng tornilyong tinanggal nyo ay ibabalik nyo kapag napalitan nyo na siya ng good LCD. Ayan. Ngayon, pagka natanggal na natin yan, angat nyo yan. Yan, yung cover ng mainboard, saka yung cover ng ating charging board. Tapos, una nyong iaangat yung kanyang battery flex. Yan. Angat nyo rin yung sa LCD, saka dito sa may charging board niya. Para kapag tatanggalin natin yung battery, eh, hindi sumabit, hindi mapunit yung flex. Ngayon ito, napalitan na rin kasi ito eh. Ayan o, hilahin natin. Ayun, natanggal na agad. Ayan yung flex ng LCD niya. Parang letter Y siya. Ayan o. Ayan, tanggal tuloy yung kanyang mainboard. Ayan. Tapos, yung sa ilalim, ayan, angat nyo, i-flex nyo yan. Ito ngayon, tatanggalin natin to. Gagamit na lang tayo ng curve. Ayan. Napalitan naman na siya, hindi na siya fix na fix eh. Ayan, paikot. Ayan. Ingat lang kayo kasi pagka ganyan mga basag, maaaring tumalsik yung kanyang bubog. Matamaan kayo. Ako kapag ako nagbabaklas ng LCD, lagi akong nagsusuot ng goggles. Ayan, natanggal na natin. Ayan, natanggal natin yan. Ngayon, ito yung bago. Katulad din nung same nung tinanggal natin. Ngayon, ang gagawin nyo ganito. Ayan, yung sticker na yan. Tanggalin nyo yan. Tapos yung itong plastic na pula, tanggalin nyo rin yan. Tsaka yung kulay blue dun na adhesive dun sa tape, ay sa flex nya, tatanggalin nyo rin yan. Tsaka nyo siya ilalapat doon sa ating likod ng LCD, pag ganyan. Kailangan pantay yan kaya hawakan yung pag ganyan Pantay yung mabuti dito. Yan. Yun. Kailangan pantay na pantay yan. Para pag nilapat natin dun sa ating mainboard, ay lapat na lapat din. Ngayon lalagyan natin siya ng thermal tape doon sa bandang ilalim ng ating LCD dito. Para hindi mag-ghost touch yung ating
LCD. Yan yung sikretong malupit. Yan. Para doon sa mga bagong gustong maging technician, ayan, ganyan ang diskarte dyan. Para pag nilagyan nyo ng adhesive, hindi siya sumuot doon sa mga pyesa niya, hindi siya magkaroon ng problema. Yan. Ngayon, dito sa gilid na yan, lilinisin natin mabuti yan. Bago natin idikit yung ating bagong LCD, kailangan maging malinis yung middle frame. Yung hawak ko na yan, middle frame ang tawag dyan. Para kapag ka inilapat nyo yung bagong LCD, hindi siya nakabukol, hindi siya nakaangat, hindi siya nakaumbok. Lapat na lapat siya doon sa ating middle frame. Brushin nyo siya ng toothbrush. Ayan o. Ngayon, lalagyan natin siya ng adhesive. Ayan. Paikot hanggang dito. Kasi yung gitna na yan, meron siyang speaker cover. Hindi nyo pwedeng lagyan kasi maaaring humina yung ating speaker. Yan, hanggang ilalim yan. Lalagyan natin siya ng adhesive bago natin ilagay yung ating LCD. Kasi kapag ka walang pandikit, matatanggal siya. Yan yung pang LCD talaga yan. Pwede rin siya back cover. Pero ako ang ginagamit ko sa back cover, double adhesive na eh. Yan. Kunti na lang. Ngayon, pagka nalagyan nyo na siya sa paikot, ilalapat nyo na yung kanyang LCD. Tapos, pag na-fix nyo lahat, na-belt nyo na yung mga tornilyo, back cover, lalagyan nyo siya ng tape at saka nyo patutuyuin ng kahit kalahating oras, almost half hour. Ayan, suot natin. Huwag nyo kakalimutan yung dito sa may charging port niya dahil hindi siya magcha-charge pagka hindi nyo na ilagay yung flex nung charging board galing sa LCD. Ayan. Medyo medyo komplikado. Ayun. Itong makulit na board na to natatanggal. Pero mamaya mapipix natin yan. Ayan, ngayon, kabit nyo yung flex na yan dito sa ating charging board. Sunod naman yung mga flex dito sa may main board. Tapos ilalapat na natin lahat, ipipix na natin. Ang isusunod naman natin ay yung kanyang battery. Ayan. Ayun, nakikabit na natin. Ayun, lalapat lang natin na paganyan. Pag umangat yung ating mainboard, hawakan nyo lang siya para lumapat siyang mabuti. Ayan. Swak na swak yan doon sa ating middle frame. May mga dot siya, may mga tungkil na sakto doon sa mga butas ng mainboard para lumapat, hindi siya gumalaw. Yun yung isang pag-aaralan nyo kapag kayo gagawa ng cellphone. Yan, pagka na-fix nyo ng ganyan, ito, yung wire na itim na yan, signal antenna. Huwag nyo rin kalilimutan yan na ilapat. Huwag nyo tatanggalin yan dahil mawawala ng signal yung ating data. Sunod nating ikakabit yung kanyang battery. Kaya ilapat natin yung flex ng ating battery. Tapos ilapat na rin natin yung kanyang mainboard. Isusunod naman natin yung cover ng ating mainboard saka yung cover ng ating charging board. Ilalagay na natin yung kanyang mga tornilyo. Ilapat lang natin mabuti. I-double check natin yung mga flex para walang maging problema. Ngayon, kinakabit ko na yung kanyang signal antenna. Inilalapat ko. Kasunod nung kanyang cover ng mainboard. Bubuuin na natin. Ilalagay na natin yung kanyang mga tornilyo para mailagay na natin yung back cover at lalagyan natin siya ng tape
kalahating oras nating patutuyuin. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel, ayan, maaari bang mag-subscribe para doon sa mga bagong technician na gustong matuto, para maging updated doon sa mga susunod na aking video na aking i-upload. Pwede kayong mag-like, lalong lalo na pwede kayong mag-comment, pwede kayong magtanong, at sisikapin nating masagot ang inyong lahat ng katanungan. Pwedeng pakishare nyo ang aking video para sa dagdag kaalaman ng iba. At doon sa mga nagtatanong kung paano magpapagawa sa akin, marami ang nagpapadala sa courier, nagpapa LBC, kung ano-ano pa nga, JNT o ano pa mang mga padala. Kahit sa iba't ibang lugar, maging sa ibang bansa, ay may mga nagpapadala sa atin para gawin. Kung gusto nyo akong i-message, ang aking Facebook ay Emil Samilin. Yan. Kasi yung aking Facebook page ay nahack. Yan. Pwede kayong mag-DM, mag-PM sa akin para kahit malayo kayo, magawa ko yung inyong mga gadget. Ayan. Salamat sa mga nag-subscribe. Sunod natin, ito. Nakikabit na natin yung sa mainboard saka dun sa charging board. Sunod natin yung back over. Ayan. Ganyan lang ang pagpipix niyan. Yun. Ayan. Pagka na-fix nyo ng mabuti, paikot, tutunog na yan eh. Marinig nyo. Ibig sabihin, pagka tumunog siya, naglalak siya. May lock siya na kasama dun sa frame saka dun sa mainboard. Ay sa back over. Sunod na natin yung kanyang chip tray. Sunod, tape. Yan, paikot. Ganyan lang, paglalagay. Hindi mahigpit, hindi rin maluwag. Saktong-sakto, tamang-tama. At patutuyuin ng kalahating oras. Pero pagka nailagay ko na lahat yung tape na yan, sisindi ko na siya. Papakita ko na sa inyo na okay na yung ginagawa natin. Kahit na hindi pa natatanggal yung tape, pero magagamit na ng may-ari. Ayan. Ayan, sindi natin. Ayan o, lumabas na yung kanyang logo. Hintayin lang natin ng ilang segundo at lumabas yung mga application. Ayan. Kapag ganyang pinalitan kasi ng LCD, nagalaw yung battery, natanggal, medyo matagal-tagal siya eh. Maglo-loading pa yan. Kaya antayin lang natin saglit para maipakita ko lang sa inyo na kahit may tape siya. Ayun o, nag-open na siya. Yan. Antayin lang natin at naglo-loading. Ayun, lumabas na. Yan. Check natin. Lagyan natin ng brightness. Yun. Ayun o. Yun. Yan. Tatouch siya ng normal. Ayun. Okay na. Yan. Check natin yung mga apps niya para makita natin kung goods ba talaga yung ating ginagawa. Ayan. Yun. Camera. Okay na. Ngayon, pwede na nating ibigay sa may-ari yan. Basta sasabihan lang natin siya na kalahating oras patutuyuin para hindi umangat yung ating LCD. Ayan. Check natin. Testing natin lahat yan. Volume. Lahat yan. Kailangan gumagana lahat yan para maging goods. Ayan. Okay na. Magagamit na ng may-ari.